Hi po! Kumusta na kayo? It's me again, Angeline, and for today's video, ang ibibigay ko sa inyo ay tips kung paano makakapasa sa medical exam sa St. Luke's to avoid sputum para meron kayong idea kung ano ba yung dapat nyong gawin, ano ba yung dapat nyong kainin before medical, mga dapat nyong inumin before medical. And kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, pasuyo naman po na pasubscribe ng ating channel and like mo na rin itong video na ito and hit mo yung notification bell para kapag ka may upload po ako na video ay ma-notify ka. Ino-notify ka ni YouTube sa mga bago kong upload na video. Okay, ito yung mga ito yung mga dapat nyong gawin bago kayo magpa-medical. 2 weeks before medical ay avoid soft drinks. Guys, ang soft drinks po ay numero 1 na nakakapagpaubo, nakakapagpahina ng ating immune system. Hindi po healthy ang mga soft drinks, Coke, any kind of soft drinks. Please po, avoid nyo po muna ito ng 2 weeks before ng inyong medical. I-sacrifice nyo po muna kung nagkikrave po kayo ay iwasan nyo po muna ang mga soft drinks. And next po ay umiwas po kayo sa mga malalamig na drinks like cold water. Yung iba dyan naglalagay pa ng mga cube ice sa kanilang tubig para ma-refresh yung kanilang dahil sa init ng panahon. Avoid nyo po muna ang pag-inom ng mga malalamig katulad ng milk tea, mga smoothies. Huwag nyo po muna itong inumin 2 weeks before ng inyong medical. Para po sigurado na wala kayong ubo kapag nagpa-medical kayo. Kasi ang malamig po na tubig, mga malalamig po na drinks ay nakakapag po ng ating tonsillitis. Pumapaga po ang ating mga tonsil. So avoid nyo po muna ang mga cold drinks like milk tea. Any cold drinks po ay avoid po muna natin para po sa ating medical. And then, ito yung mga addict dyan sa kape. Ako, numero 1 ako na hindi ko maiwasan na hindi ako iinom ng kape. Huwag po muna tayong uminom ng mga coffee. Iwasan po muna natin yan. Kasi ang creamer po ay nakakapag-produce po yan ng mucus. And ang caffeine po ay ganun din. Nagpo-produce po ito ng mucus. And nagiging sticky po ang ating phlegm and hindi po ito lumalabas. Nagstay po ito sa ating lungs. So, avoid nyo po ang mga kape and mga creamer na yan. Huwag po muna kayo, kahit po yung kape lang walang creamer, ay iwasan nyo po muna ito para hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating lungs sa ating araw ng medical. Gawin nyo po ng substitute ay ang tea. Napakaganda pong substitute ng Lipton tea o any kind of tea para po sa kape. I-sacrifice po muna natin itong ating mga kape na ito para po sa ikakapasa ng ating medical para hindi po tayo ma-sputum. Kasi napakahirap po na ma-sputum. Madidili po tayo and nakaka-depress po guys kapag na-sputum tayo. And then, exercise every day. Guys, kahit 20 minutes lang po every day, every morning mag-exercise tayo, magtalon-talon tayo dyan, or maglinis ng bahay. Kahit 20 minutes lang po, mapawisan lang po tayo, ay enough na po yun na, para hindi po tayo maging sakitin, and para hindi po tayo malungkutin and magkaroon po tayo ng energy sa ating katawan. Kahit 20 minutes lang po ay enough na yun guys. Panatilihin po natin yan 2 weeks before ng ating medical para healthy po tayo and yung atin po mga utak ay ma-refresh. And kapag after po ng ating medical ay maligo po tayo. May mga nagsasabi po na kapag nag-exercise ka, magpatuyo ka muna ng pawis. Kasi kapag hindi natuyo yung pawis mo ay uubuhin ka. Hindi po totoo yun. Kapag nag-exercise po tayo, kailangan po natin na mag-shower agad. Kasi
yung mga toxin ng ating mga katawan ay lumabas dahil sa pag-exercise natin, and kailangan po natin yun i-wash out. Hindi naman po ibig sabihin nun ay magkakasakit tayo, hindi po yun totoo. Mga ano-ano lang po yan ang matatanda, pero kailangan po nating i-wash out yung toxin na mga na lumabas sa ating mga katawan, or kung sanay po kayo na magpahinga muna ay punasan nyo po yung inyong pawis bago po kayo maligo. Kung ayaw nyo po na basang-basa kayo ng pawis, punasan nyo po muna yung likod nyo and maligo na po kayo para ma-wash out po yung mga dirt and toxin na inilabas nung nag-exercise tayo. And next is, huwag po tayong maligo ng gabi. Numero uno na po talaga ako dyan na palagi po ako sa gabi naliligo. Kasi pakiramdam ko kapag naligo ako ng umaga, is ang dumi ko na uli sa gabi, sa tanghali. So, another ligo na naman. So, syempre, nakakatamad maligo. So, ginagawa ko sa gabi ako naliligo. Pero very wrong po yan. Kung magpapamedical po tayo ay iwasan po muna nating maligo ng gabi kasi nakakahina po ng baga ang paliligo ng gabi. Yung ating pundugo ay lumalabnaw. And iwasan po natin na paggabi po, alam ko po na marami sa inyo na sa gabi naliligo kasi napakainit po minsan. So avoid po natin yan. Maligo po tayo sa umaga after ng ating exercise, or sa tanghali po, yun po yung best time na maliligo tayo para hindi po tayo magkaroon ng ubo. Kasi kapag humina yung ating mga baga ay tiyak na magkakaubo tayo and very prone tayo sa mga sakit, ubo, lagnat. So, iwasan po natin talaga yan 2 weeks before ng ating medical. Para talagang healthy po tayo and maayos po tayo, wala po tayong karamdaman kapag nagpa-medical po tayo. And then, kumain po tayo ng mga gulay. Napaka-importante po yan. Yung mga healthy po na gulay, kumain po kayo. And sabawan nyo yung mga ulam na may mga sabaw. Katulad ng isda, yung ginagawa ko po dati, nung bago ako magpa-medical ay nagluluto po ako ng isdang sinabawan. Nilalagyan ko ng mga gulay, mga sitaw, okra, talong, mga ganyan. Tapos sili, tapos pinipigaan ko siya ng kalamansi instead na yung tawag dito yung powder na nabibili na pampaasim. Hindi ko po yun nilalagay. Ang nilalagay ko po ay kalamansi mismo para organic po talaga yung asim na ilalagay ko sa isda ko, and habang mainit pa po ay saka ko po hihigupin yung sabaw. Natatakam na naman ako ngayon. Wala kasi dito guys, mabilhan ng fresh na isda sa US. So, saka ko po yun hihigupin yung sabaw. Ay talagang ang sarap po sa pakiramdam ng dun sa ating throat, ay sobrang sarap po sa pakiramdam. I-try nyo yun guys. Lagyan nyo ng kalamansi. And lagyan nyo ng sili na green. Ang sarap talaga sa pakiramdam. And magluto kayo ng mga sinigang, gano'n. Basta may sabaw and mainit na mahihigop nyo, ay napakaganda po nun sa ating lalamunan. Tatakam tuloy ako. And ito po yung ginawa ko talaga before ng aking medical. Kasi that time po ay may ubo talaga ako and nagpa-hospital pa ako kasi meron akong pneumonitis. Very close po ito sa pneumonia, and luckily po ay hindi po ito natuloy. Pneumonitis lang po siya. And ang ginamot ko po ay of course, nagpa-reseta po ako sa doktor ng antibiotic. Saka yung iniinom na parang powder na lalagyan mo lang siya ng kalahating basong tubig. Inumin mo siya, parang ganun po siya. Nakalimutan ko yung pangalan. Comment down below po kung alam niyo po yon, para may idea po yung iba na kung ano ba yung iniinom na yon. Ang iniinom ko po ay ginger. Nilalaga ko po yung ginger.
dinidikdik ko po muna yung ginger, tapos papakuluan ko po siya, and kapag kulong-kulo na, nagdidilaw-dilaw na po yung ginger, hahanguin ko na siya, and lalagyan ko siya ulit ng kalamansi or lemon. Napakaganda po and napakasarap sa lalamunan kapag ginawa nyo yun. Maanghang po siya. And kung hindi nyo po kaya yung lasa, yung anghang, yung pait, yung asim, maglagay po kayo ng honey. Pure honey po ang ilagay nyo. Huwag kayong maglalagay ng asukal. Dahil ang asukal po ay nakakaubo yan. So, huwag po kayong maglalagay ng asukal. Kung walang honey, ay tiisin nyo lang po ang asim at pait nito. Ito po ay para sa atin din. So, tiis-tiis lang po talaga para makapasa sa medical. Mas mabuting magtiis-tiis kesa may sputum. And, lastly po, ay magdadasal tayo. Palagi po tayong magdadasal na makapasa po tayo sa ating medical dahil ang dasal po ay napaka-powerful niyan. Kapag hindi po natin kasama ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga gawain, ay hindi po tayo magtatagumpay. Alam po natin yan, guys. Alam po natin yan na kapag hindi natin kasama ang presensya ng Panginoon, kapag hindi natin siya isinasama sa ating mga gawain, sa plano natin sa buhay, ay hindi po tayo magtatagumpay. So, palagi po tayong magdadasal. Ipagdasal po natin lahat ng mga gusto nating mangyari, and i-guide po tayo ng Panginoon. And yung iba dyan na hindi sila nagdadasal, tapos sasabihin nila na healthy naman ako, bakit na-sputum ako, wala naman akong sakit, lagi naman ako nag-exercise. Yun po ang problema. Tinatanong natin sa sarili natin, bakit tayo na-sputum? Ginawa nyo na ang lahat. Ang kulang po doon ay ang pagdadasal. Ang kulang po doon ay ang ating faith sa ating Panginoon. Kaya panatilihin na palagi po tayong magdadasal sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat, isama po natin ang Diyos sa ating mga plano. And that's all for today's video. Sana po ay may matutunan kayo sa video na ito. Ito po ay based on my experience only dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na and ito pong mga ito ay ginawa ko, and of course nagdasal po ako ng mataimtim sa Panginoon, and hindi ako tumigil hanggat hindi ko natatapos yung aking medical, yung aking visa, and ang akin pong visa process ay napaka-smooth. Kasi sinamahan ko po ito ng dasal, simulat sa poll hanggang ngayon ay sinasamahan ko po ito ng dasal. And sana po sa mga makapanood ng video na ito ay makapasa po kayong lahat. And makapasa kayo sa inyong interview. And makasama nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. And makapagpakasal na kayo. And maging masaya kayong lahat. And that's all, guys. Don't forget to like this video and subscribe kung hindi ka pa subscribed. And bye-bye!